Yo guys, what is up? This is Koro and welcome back dito sa ating channel. So for today, what we are going to talk about is a play-to-earn game and update lang to doon sa nilalaro natin na play-to-earn game, which is si Planet Horse. Pero before we start, no, I would like to clarify na anything I say is not a financial advice kasi hindi naman ako financial advisor and at the same time, hindi SEC-registered itong project na i-review natin. So nire-review ko lang talaga siya and syempre, nasa sa inyo pa rin if mag-invest kayo. And lastly, always do your own research before doing anything else na related sa crypto kasi anything that's related to crypto is risky. So with that said, tara proceed tayo dito sa update video natin with Planet Horse. So yun guys, no, first, ang update natin dito sa Planet Horse is yung kanilang issue recently with meme.yay. So hindi ko ma-discuss fully kung ano yung mismong naging issue nila dito pero bibigyan ko ng konting info. So, ang mismong info lang naman dito is nagkaroon sila ng parang investigation. Ito si Xian o yung Planet Horse team. So, nakita nila na medyo sketchy yung ginagawa ng meme.yay and based dun sa partnership kasi nila, merong parang allocation or bibilin na Planet Horse token or P-Horse token itong si meme.yay. And si meme.yay kasi is para siyang gacha system or parang gacha platform na system, no? So, may mga binibigyan sila ng price, depende doon sa partnership nyo. In this case, yung partnership nila with Planet Horse. So, yung mga nakita ni Xian is parang nagro-rotate lang ata yung mga prizes and pumupunta lang doon sa mga wallet na I think may-ari din ni meme.yay. And syempre, dahil doon, nagiging rigged yung system and hindi fair yun. Tapos, yung mga allocated na mga P-Horse na dapat mapupunta doon sa mga legit users is napupunta lang din sa kanila. So, I think, based on sa investigation ni Xian, is nakita niya na parang same yon dun sa nangyari sa Sabong. So, I'm not sure kung ano yung parang play-to-earn, nakalimutan ko eh. Basta yung CAC yung kanilang token. So, yung manok, yun, yung, ang dev is mga Pinoy. So, hindi kasi ako nakapag-invest dun, kaya hindi ko siya masyadong nababantayan. Pero, yun, ganun yung nangyari sa kanila. Parang, based sa investigation ni Xian, parang naging victim din si Sabong ng ganun. Tapos yun, dahil doon, para syempre mas safe, ang ginawa ni Xian is dinisable niya yung trading ng mismong P-Horse token natin. Tapos, nilipat niya yung liquidity sa ibang contract para syempre, if ever naman no, magdadump si meme.yay, is hindi tayo madadamay. So yun, parang nag-part ways na sila ata, no, if I'm not mistaken. Tapos guys, ito yung lumang token ni Planet Horse. So wag niyo na itong bibilin kasi wala na itong liquidity, as yung kasi $2 na lang. Kasi nga, hinatak yung liquidity dyan, tapos nilagay sa bagong token natin, which is ito. So by the way, bago ko pakita yung bagong chart, nakita nyo guys, no, nag-pump tayo from its ATL na 0.0003, nag 0.001 siya. And right now, nasa 0.0016 siya. So mas nag-pump pa siya pagkalipat doon sa bagong liquidity. I think umabot pa yan ng 0.002. Itong nakaraang araw. Tapos yun, ang kapal ng liquidity nito, 61K. Tapos, I think magkakaroon pa to ng additional liquidity from their upcoming mint, which is yung minting ng stables. So, mamaya discuss natin kung para saan nga ba yung stables natin. So, next guys, in our update, no, meron tayong update dito sa kanilang floor price ng mga horses. So, nakikita nyo yung origin horses natin is nag-pump siya ng sobra guys, no. $93 na yung floor niya. And common horse to, no, by the way, no. So, common yan. Yan yung pinakamababang horse. So, yung rarity natin, habang tumataas, syempre, mas mahal yung benta nila. Syempre, meron din silang additional update, which is ito, yung mga items. So, meron na rin silang items. Tapos, yung iba dito is makukuha mo talaga in-game ng libre habang nagre-race ka. So, mamaya papakita ko rin sa inyo. So, guys, ito yung mga items natin. So, if ever hindi nyo alam, meron tayong chest in-game. So, pwede natin makuha or ma-acquire to in-game. So, random yan, merong item drop. So, depende ata yan sa level ng horse mo. I think higher level, mas mataas yung chance na may drop ng chest eh. Tapos, nakakuha rin ako guys ng champion chest. Tapos, yung champion chest, ito yung bago. Ito yung luma guys. I think alam niyo na to. If ever napanood niyo yung past video ko. So, may mga makuha tayo ng mga P-Horse, Superior XP Potion, ganyan, iba-iba. So, dito sa bago natin, champion chest, mas mahal siya. Pwede mo siyang bilhin in-game and pwede mo rin siya ma-acquire in-game. Dito guys, may makuha tayong mga bagong item which is yung Champion Stirrups, Champion Saddle, and Champion Bridle. So itong mga to is permanent item siya. Tapos pwede natin siyang i-ups or i-upgrade. So guys, katulad na nabanggit ko nina, magkakaroon sila ng bagong NFT which is yung stables ito.
So, ang ganda ng design nilang stables, no guys. Ayan. So, stables natin is magagamit natin siya in-game. So, ang mint price nito is nakalagay sa white paper, 250 RON. Pero I think pwede itong magbago kasi doon sa recent announcement nila, ang gagawin ata nila is mix ng RON and P-Horse token. So, magkakaroon sila ng, I think, isa pang announcement, no, kung ano talaga yung magiging presyo nito. Tapos guys, syempre para saan nga ba to and bakit tayo mag-mint nito? So, ang mangyayari dito guys, meron tayong bonus energy para doon sa lahat ng horses natin. So, kapag ka level 1 yung stable mo, so up to level 4, pwede mo siyang i-upgrade. Kapag level 1, meron kang plus 1 energy sa lahat ng horses mo. So, sulit na sulit to para doon sa sobrang daming horses. Level 2 plus 3, level 3 plus 5 energy, and level 4 plus 7 energy. And every 8 hours to nag-occur. So, pwede mo siyang isabay, or I think kasabay ito nung mismong nung refresh ng energy natin. Kasi nag-refresh din yun every 8 hours, every day. For 24 hours, 4 na beses nag-refresh yung ating energy ng mismong horses natin. So, aside dun sa plus 12 mo, every 8 hours, meron kang plus 7 kapag level 4 ka. And syempre guys, kapag mas mataas yung rating ng horses mo and yung level, meron pa siyang bonus na energy bukod dun. So, kapag level 10 kasi, I think nakaka-5 ako na race every day. So, level 10 kasi lahat ng horses ko. So, by the way, ito yung presyo ng pag-upgrade natin. So, for level 2, kailangan mo ng 200 KP horse, tas yung capacity niya mas tataas, and syempre pwede tayong mag-simultaneously breed doon. So maganda to kapag ka marami ka talagang horses, tapos magbe-breed ka, pwede kang mag-breed ng sabay-sabay dito sa stables mo. So by the way guys, quick lang, nabalikan ko yung champion chest natin kanina. So yung champion chest natin, nabanggit ko, meron to mga champion items, which is infinite yung uses niya, meaning permanent siya. So meron tong additional stats based dun sa kung anong item siya. So for example, ito merong plus 3 sa speed, sa sprint, and sa power. Tapos guys, na-upgrade to. So pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung nasa akin. And then guys, aside from that, meron din tayong recycle ng item. So if ever hindi nyo kailangan yung items, pwede kang mag-recycle and makakuha ka ng scrap leather and scrap metal. So pwede ka rin makakuha ng wala, no, 20%. Pero para saan nga ba to? Mamaya papakita ko sa inyo. Tapos guys, pag nag-upgrade ka, nung sinasabi ko mga permanent champion items kanina, nakikita nyo, kailangan mo ng scrap metal and scrap leather. Tapos, kailangan mo rin ng medal, I think, no, kapag mas tumataas yung level or upgrade ng item mo. Tapos, may chance siya, guys, para mag-success. So, as you can see, kapag ka level 10, no, pwede na siyang masira. Although 95% naman yung success rate niya, merong 5% chance na mawawala yung items mo. So, medyo risky siya na hindi kasi 5% pa lang naman siya. Pero kapag ka kasi ganun, sobrang malas mo na kapag ka natapat dun sa 5% guys eh. Pero sobrang laki guys ng plus 10, nakikita nyo naman. Although malaking-malaki yung kailangan din pang upgrade, malaki rin yung total stat na ibibigay guys eh. Tapos yung stat na yan kasi guys, syempre pag mas mataas yung stats ng horses mo, mas mataas yung P-Horse token na nakuha mo kada race. So anyway guys, ito yung mismong game nila. So if ever bago ka dito, baka ngayon mo lang makikita yung user interface nila. So ito yung kanilang user interface, may mga bago tayo dito from our past video. So, sobrang daming additional na nangyari. Kasi sobrang sipag guys yung dev dito. Nakita nyo naman, sobrang dami yung supporters nila. Nag-pump lahat yung token, yung NFT, and yung mga items. So, as you can see, yung stables natin is coming soon and yung breed natin. So, upcoming na yan, dalawa na yan, malapit na. And meron silang additional kanina, pwede ka nang mag-deposit ng RON. So, ano yan, for preparation yan para sa upcoming mint nila ng stable. Tapos ito yung medal natin. Currently, meron ako medal na 1.4k. Tapos, ang horses ko na lang, guys, is 6. So, if ever, no, nakita niyo yung dati kong video, I think nasa 50 plus or 40 plus yung horses natin doon. Pero yan, ngayon, medyo bumaba na siya. Kasi, guys, nagbenta ako, syempre, no, para maka-ROI naman tayo. And tinira ko yung iba kong mga higher rarity. And at the same time, bumili ako ng dalawang bagong epic. So, ito yung dalawang bagong epic, si 2188 and si 1377. So, wait lang. Scroll down ko lang to. Ayan, si 1377. So, lahat ng horses ko is naka-ready na siya for breeding. As you can see, meron akong dalawang male epic and dalawang female na epic. Tapos, meron din akong dalawang legendary which is male and female. So, lahat yan magkaka-partner and naka-ready na ako for breeding. Tapos, baka mag-ipon muna ako ng P-Horse token para makapag-breed ako. Kasi guys, kailangan mo rin ng P-Horse token para makapag-breed ka. Para syempre, hindi na ako bibili ng P-Horse, ipunin ko na lang muna. Tapos guys, pwede na tayo mag-refresh dito. Hindi mo na kailangan refresh mismo yung browser mo.
So if ever naglalaro ka sa phone gamit yung Ronin Wallet or browser, pwede mo na lang click to, which is yung refresh. Tapos mare-refresh na yung mismong mismong game. Ayan. So kapag may bago kang energy, for example, as of recording kasi, so right now is 12:40 PM. For example, nag 2 PM na. Pwede ko na lang click to if naka-open pa yung browser ko. Tapos automatically mag-refresh na yan. Makikita mo yung additional natin na energy. So by the way guys, ito yung naka-equip sa akin right now. Nakikita nyo, meron akong Champions Stirrup. So plus 3 to. And nakita nyo plus 12 yung power niya. Ito naman walang plus. Ayan. So wala siyang plus kaya plus 3 lang siya. So mas mataas yung ups niya. Mas mataas yung mismong additional stat niya. And by the way guys, itong Champions Stirrups na to is hindi ko siya binili sa market. Nakuha ko lang siya in-game. So kapag ka nag-race ka randomly, pwede ka makakuha ng items or chest. So ito guys, sa chest ko naman siya nakuha. So free lang din yan. Nakuha ko siya upon playing this game. Tapos guys, nakita nyo, meron tayong additional slot. So dati doon sa past video ko, 3 lang yung slot natin, which is lagay ng items. And by the way guys, I think level 18 or level 15 ma-unlock itong third slot. And hindi ko pa siya na-unlock kasi level 10 pa lang yung mga horses ko. Itong additional slot natin dito, itong may grass sa gilid, ayan, para yan sa mga trophy. So yung trophy natin is nakuha for partnership ng Planet Horse sa iba't ibang game. And at the same time, meron siyang effect, which is papakita ko sa inyo. Tapos permanent siya, and I think medyo mahal siya right now sa market. So going back, ito yung items natin. For example, gusto mo makita yung trophy. So by the way guys, lahat ng link natin is ilalagay ko sa description box para hindi kayo maligaw. And syempre, sumali kayo sa Discord nila. And may Telegram na rin sila, sumali rin kayo. So for example, click mo tong unlimited kasi ito yung mga trophy natin. And yung champion natin na mga items. So for example, ito. Meron tayo ito, yung Baby Horse Trophy. Ito, Cramby the Goat, trophy din yan. Tapos meron tayong Rolly the Bunny. So, na-ban pala to guys, no? Kasi ito atay sa meme.k, if I'm not mistaken. Tapos, meron pa tayong, ito, Boost Rex GQ. So, pakita ko sa inyo sa white paper kung ano yung effect nila. Ito guys, sa white paper, makikita nyo naman yung mismong effect nila, no? I think guys, para sa akin, ang pinakamaganda dito is yung Baby Ronket na trophy, no? Kasi nakikita nyo, reduce race cost by 3 energy. So, imbis na 12 energy yung kailangan mo per race, kapag ka-in-equip mo to sa kabayo mo, magiging 9 energy lang yung kailangan mo. So, malaking ano yun, no? Help yun. So, meron kang parang additional na rin na energy na permanent. Pero, syempre, medyo mahal to. I think nasa 250 plus RON to last time na chinek ko. Tapos, iba naman dyan pa-increase ng XP. So, if ever naman gusto nyo mas bumilis yung pag-increase ng XP ng horses nyo, syempre para mapalevel nyo, kailangan nyo ng experience, gumamit kayo nito. And pwede nyo naman siya i-unequip or tanggalin sa horses mo anytime, no? So, check nyo na lang. I think meron din pala siyang cooldown. I think few hours lang naman, pwede nyo siyang hintayin. And also, guys, no, bago ko makalimutan, yung mga medals natin, pwede na rin natin itong mabenta. So, mababenta mo siya by going dito sa upgrade. So, pagpunta mo sa upgrade, meron dyan dalawang button which is upgrade items and craft medal. So, yung upgrade items, yung mga champion items natin, pwede natin i-upgrade dyan. Tapos, dito sa craft medal bag, so, kailangan mo ng medals dito na 50, 2,000 P-horse, and material. So, ito yung use ng ating scrap materials. 5 scrap metal and 5 scrap leather. Tapos, ayan, 50 medals, 2,000 P-horse, magkakaroon ka lang 50 medals. Tapos, pwede mo siyang benta sa market. And right now, guys, ang presyo ng medal bag natin is nasa 55 RON. So, last time, medyo mababa yan. I think, mga, ano lang siya, no, parang nasa 30 plus to 40 plus RON. Tapos, kahapon, nag-80 RON pa yan. So, right now, medyo bumaba ulit siya, 55 RON. Pero, I think, pinakamagandang presyo dito is ng mga nasa 60 to 70 RON. Kasi, guys, medyo mahal siya i-craft. Tapos, yung medal, mahirap na siya makuha guys kasi yung races natin is binalance nila. So mahirap na makakuha ng medal kasi syempre first place, second place, and third place lang pwede makuha ng medal. And at the same time, yung medals na yon is ginagamit natin pang level up and pang upgrade ng mga items. So ang nangyayari, sobrang daming demand sa medal right now. As you can see, ang last na bili ng medal is, ayan, as you can see, no, may bumili kaninang medal bag, tatlo, 149 RON. So $83, tatlong medal bag. Eh, nagbenta nun si Panoy. Ayan. So, si Panoy is isa sa mga whale dito sa Planet Horse, no? Tapos, ito rin, si Paldogi. So, nakikita nyo nagbebenta sila ng mga items. Kasi, syempre, marami silang horses and marami silang nakuha items na extra. Binibenta na lang nila. I think, matataas na rin yung level ng mga, ano nila, ng mga horses nila.
And sobrang daming sumasali dito recently ng mga whale kasi guys, yung Planet Horse na NFT nga ng Origin, tumaas ng ganyan. Dati guys, ano lang yan, 19 RON lang yung floor niya. And ang dami kong nabentang common dun sa floor price ayon. And medyo nagsisisi ako kasi yun nga, ang taas, no? Parang times 10 na halos yung presyo niya. Pero okay lang yun kasi naka-ROI naman tayo dahil doon. And at the same time, bumili ako ng epic horses gamit yung pinagbentahan ng mga lower rarity horses natin kasi nga para mas maghanda ako doon sa breeding system nila na upcoming. Lastly guys, bago ko end yung video, huwag niyo kalimutan sumali sa kanilang Discord channel and Telegram channel kasi may bago lang yung Telegram nila tapos meron silang ongoing event right now. Makikita niyo dyan, Telegram event, ito. So hanapin niyo na lang, meron dito sa, I think dito yun sa events, ito sa events. Tapos, pag wala dyan, hanapin nyo sa game updates or minor updates. Ito yun. Ito sa guys, sa minor updates, pwede ka makuha dito ata ng prizes. Ayan yun. So, pwede ka sumali. So, lilive ko na lang sa description box yung lahat ng links natin, lahat ng socials nila. Sumali kayo kasi very friendly yung community nila. And hindi naman tatagal ng gantong katagal si Planet Horse and hindi naman magpapampute token nila at yung NFT kung hindi talaga maganda yung community, yung game, at kung hindi dedicated yung team nila. So, I think sobrang ganda para sa akin ni Planet Horse and malaki pa yung potential nito para maging mas malaking project. Kasi yun nga, padating pa yung breeding system nila and at the same time, may stable smithing pa sila. So, makikita natin kung ano yung maging effect nun. Siyempre, kung paano tatanggapin ng community na medyo dadami yung horses nila sa mismong game. Pero syempre guys, meron kasing advantage pag origin horses. Katulad ng mas madaming pwede siyang mag-breed. Tapos, when it comes to rewards naman, hindi ko sure kung mas mababa yung sa offspring or the same lang sa mga origin horses. So, yun, I think yun lang and medyo mahaba yung video natin. Pero sana naman nagustuhan nyo kasi marami talaga nag-i-update dito sa Planet Horse. Kasi guys, more than a month na tumatakbo si Planet Horse and nakita nyo naman, imbis na nagda-dump yung token nila, nag-pump pa, pati yung NFT prices. Kaya yun, tingin ko magiging maganda pa in the long run si Planet Horse kapag nagtuloy-tuloy yung mga good updates nila and at the same time, mas naging active yung community natin or mas lumaki pa yung community natin. So if ever may update ako, no, if ever hindi naman video, magpo-post na lang ako sa Twitter, Telegram, Facebook, at iba pang socials, kaya make sure to follow them. Yun lang guys, and see you sa ating next video. Ingat!